Yun na, basta. May binili ako, hindi ko alam kung gagana sa setup ko kasi yan yung desktop natin. Medyo malayo yung papunta niya, papunta dun sa kung saan ako nakaupo. Parang ito yung pwesto ko, yan. Nakita niyo yan. Yan yung desktop natin, siguro mga 1 meter away. So, medyo mahaba-haba yung kable. Hindi ko sure kung aabot to, pero kung hindi man umabot, hanap tayo ng way. Pero ito na nga, yung parang monitor siya na magdi-display ng mga info like RAM, yung processes. Well, based dun sa ito, makita ko sa inyo. Oops, nasa na yun. So, malit nyo, kailanganin nyo din yung tumaganto, no? Anong tawag sa kanya? IPS sensor panel, blah, blah, blah. Okay. So, Turing 3.5-inch IPS sensor panel display smart screen. Medyo mahaba yung pangalan, pero yun yung tawag sa kanya. Okay, so ayan yung sinasabi ko. Ayan, no? Makita yung, makasama na pala network. So, upload, download, date, GPU RAM, status, yung GPU mo mismo, and then yung model ng or proc mo. Tapos ano itong 183 na to. So marami pa siyang display. Okay. So, tingnan natin kung gagana siya sa bala ko. Pero, at kung madali ba siya i-set up. Kasi, syempre, hindi na nagtatapos to sa pagbili mo, di ba? Kailangan mo rin ikabit. At kung kaya mong ikabit ng normal na mamamayan. Okay. Okay, so yan yun. Yan lang pala yun. Okay. Wait, may kasama siyang docking kasi wait, balik tayo. Yung binili ko siya, ito yun. Dapat black to. Screen base, okay. So yun, ito yun. Ito yung pinakamahal, di ba? Ayan. Screen base plus white. Okay, so ba't white? Yung black niya ganun din. Okay. Okay, sige. Sige, so ito yung kasamang screen base. Na docking ano lang, na Type-C docking lang. Malamang pwede phone dito. Ayun, for USB standard to, generic to malamang. Charge plus sync dock. Feeling ko pwede nga gumana to sa ano doon sa controller, yung sa docking station na JSOC. Oh, okay, black. Wow, nice. Okay. So white lang to pero black yung loob, which is nice. Okay. So magcha-charge siya ng ganyan. Generic lang to. Wala masyadong ano dito, pero dito tayo dito tayo titingnan. Ito na. Hindi, open na natin bago natin wala na naman masyadong IPS panel Turing smart screen. Yung siguro Turing smart screen yata ang pinaka pangalan niya. So, okay. Meron siyang manual na hanapin natin yung English. Okay, connect the host via USB, Type-C data, connect. Oh shit. Wait. A method 1 5-pin adapter. Saan natin ko connect? Shit, kailangan natin magpatay ng PC. Hindi pala siya gagana ng ano lang. Okay, so meron pa siyang kailangang i-download na software, which is ito na nga. Log into Smart Turing website. Ito yung website. Just in case na nawala nyo, www.turzx.com. Download the 3.5 driver and zip download USB monitor. Select. Okay. So, theme settings, screen flip, startup and settings. Okay. So, yun lang. 5. If you purchase, wala kang biniling ganun. Wala akong option na ganun eh. Ano ba binili ko? Ayun, screen plus base black lang. So hindi siya gagana. Ito yata yun yung USB. So pa-plug natin lang. So
Well, check natin kung ano yung mga kasama muna bago tayo magdadala. Okay, so ito yung parang pinaka-stand niya. If hindi ka nakabili nito, meron ka nito na Type-C. Feeling ko gagana to. Dito lang natin ipa-plug. Testing natin. Sige. Ito yung parang pinaka-base niya yun, na ilalapag mo or pwede mong lagay sa unit mo or sa desktop mo. And USB-C to USB-A. Ano to? Ba't may sticker? And then, ito na yung pinaka-monitor. Wala na. Yun lang. Okay. So, wala nga ako nung ano. Feeling ko plug and play lang. Testing. Wait lang. Okay, so, going back. Pasensya na at meron talaga makulit sa atin ngayon na tawagin na lang natin siyang si 50 kasi nga medyo may regla si Letlet. Pero anyway, wait. Dalawa? So pwedeng pa horizontal, okay. Okay to, nice to. Kasya ba? Okay, so pwede siyang ganito. At pwede siyang patayo. Oh, nice. Nice. At dahil nice siya, screenshot na tayo. Ay, screenshot. Thumbnail na tayo. Mabilis lang. Okay. So, yan. Feeling ko ipa-plug na lang natin to sa USB. Kasi ang mangyayari, ang labo nun. So, pwede mo i-recta siya, ano. Ito yung sinasabi niya, dun sa... So, pag bumili ka, ba't i-recta pa siya sa USB? May USB-A, mas mahirap i-setup yun kasi nga kailangan. So, lipat tayo sa PC ngayon. Check natin if plug and play siya. Plug and play meaning, well, gagana na siya, plug and play, pero kailangan pa din natin itong tourzy.com na to. Pero, lipat tayo sa PC. Let's go. Okay, so, pinag natin. Ayan. Oops, ayan, zoom lang natin. Ayan na. Naka-plug and wala naman tayong masyadong ginawa. Yun lang. Sabi lang dito is please run the app. www.tours.com. So, yun yung gagawin natin. Okay. So, ito yung site. Tours. Downloads tayo. Okay. Nasa na yan? English version 3.5. So, dito tayo, no? 3.5 inch. Huwag na tayo maghanap ng ano, no? Download lang natin yan. Okay. So, download. 22 MB. Done. Run natin. Wala na, yun lang. Application. Okay, so run. Ano sabi niya? Baka tayo. Extract natin. Kailangan natin extract. Wala eh. Extract na natin. Oops. Yan. Okay. USB monitor. Ayun na, yun application niya mismo eh. Reading hardware information. Okay. Enable user brightness run. Uy, wait, ayun, yun. Tingnan, check. Ito. Dali gamitin. So, stop natin. Lipat natin para wait, lipat natin. Medyo malabo yung yan. So nakita nyo yan, nag-run na siya agad. Ito yun. And then stop natin. So stop natin nun. Mag-stop ba siya? Nag-stop. But tumatakbo pa rin. So or dahil na siguro na run natin. So background settings. Maghanap ka ng background, sarili mong background, men. Okay, team editor. So dito ako magse-setup ng depende mong sa trip mo. User defined. Wala siyang ano. To. Bakit? Okay, continue. Hanap tayo ng medyo solid yung pag-headly. Okay, so default na lang yung kunin. Ito medyo madaling basahin to kasi ito madali rin to. Guardian. Actually maganda rin ito. Ito parang maganda to. Landscape Magic Blue.
Legit ba yung yan? Wala bang ano dito? Chicks na ano? Pokemon. Spider-Man. Hindi mo natin idol siya ano eh. Ito na lang siguro yung isa. Ito ba? Ito Asus. Ay, puro Asus yung ano natin. Hindi, ano na lang. Yung isa na lang. Wait lang, sorry. Namimili lang tayo na mas madaling. Yung, alam mo yung madaling tignan. Parang feeling ko ito yung pinaka madaling tignan. Which is, try natin run. So, ayan na nga. I-click lang natin yung run. Yan. Zoom out tayo. Yan. I-click natin yung run. Tingnan natin kung magbabago. Click run. Oh, wow. Wow. Okay. Kaso, ba't baligtad? Wait. Baligtad. So, stop natin. Screen flip 180. And then, run ulit natin. Oh, okay. So, ayan. Umayos na siya. So, tingnan natin tama ba yung dinidisplay niyang info. GPU 0%, voice, SSD 16%. Tama naman yung date. Tama ba yung time? 51. Okay. So, yun na lang. Yun yung mga pwedeng baguhin mo. Overcast S3. Okay. Nice. So, and yun nga. Pwede mo nang palitan yan. Pwede mo nang, depende sa trip mo. Yun lang. Yun yung oops. Wala kasing screen recorder pa dito sa natin, gaming PC natin, desktop natin. Pero, magharap na tayo ng ibang ano. Pero yun, madali lang. So, kung wala ka mga experience, so wala, gagana siya kasi una plug and play lang naman siya. Ito na siguro. Kasi ito yung nakita ko eh. Ito nga yung nakita ko mas maganda to. Kaso walang settings na ano. GPU sensor, hard drive input name, current CT, background settings, wala. Walang settings yun sa ano, sa timer, sa oras. Oras is 24. Wala, ito lang, wala nang babago. Transparent, gradient blue. Tasting okay na to. Okay na yan. Yun. Okay. So, ayun, ang ganda. Maganda dito. Tapos meron pa yan. Yun lang. So, pwede na. Kailangan mo lang ng app para mapagana to at bukod dun. At bukod dun, wala ka na rin gagawin. So, yun lang naman. Plug and play lang siya, literal. Magagamit mo ba siya saan? Hindi ko rin sure. Pero, pinakamadali is if kailangan mo mag-monitor like tumatakbong applications or yung speed or time at hindi mo na kailangan magbukas ng PC mo or yun sa task manager, madali siyang gamitin. Okay, so, yun lang. Babay na guys. Babu.